Kaya yung mga bagong dating, yung mga halos hindi pa na PPR, huwag muna kayo mainggit sa mga matatagal na rito na talagang nakapag-stable na dire-diretso na yung kanila, magaganda na yung mga sasakyan nila, nakukuha na nila yung mga gusto nila. Huwag ko muna kayo mainggit. Inaihinayin nyo lang mga kawarak, inahihinay lang para hindi malubog sa utak. Dakol nagsasabi na ako da ang maluya. Anong labot ko basta permi akong maog. Mas nagigibok ko na surat sa nakikanta. Di akong gana sa indo makipagkupit. Ayun. Good morning mga kaurag. Ayan, punta tayo ng Costco mga kaurag dahil sobrang mahal ng gas ngayon mga kaurag. Sobrang mahal ng gas ngayon mga kaurag. Kaya tayo dadayo ng Costco dahil medyo mura ng 7 cents sa Costco. Doon tayo maggagas mga kaurag. Ang mahal, sobrang mahal ng gas. Tingnan, taas ang gas mga kaurag. Kaya pagkatapos nating mag-grocery, pinag-grocery na natin ang ating mahal na uragon kasi every payday yan. Pag payday ko mga kaurag, hindi pwedeng hindi natin pag-grocery yan. Yan lang ang pinaka libangan ng ating mahal na uragon, yung mag-grocery. Kaya yan nga, galing na kami sa Hong Kong market at maaga mga kaurag ha. Friday pa lang ngayon, nag-grocery na kami. Hindi ko na pinaabot ng Saturday kasi may lakad tayo ng Saturday ng maga. Kaya sabi ko sa kanya, mag-grocery na tayo ngayon ng Friday. Pagkasahod ko ng umaga, grocery tayo. Then yun nga, nakakalimutan naman natin dumaan ng Costco mga kaurag. Kaya babalik tayo. Dito naman tayo dumaan sa likod at maggagas tayo. May mga gasolina naman doon malapit doon sa Miami. Kaso talagang mataas mga kaurag. Sayang din yung matitipid mo na dollar o set dollar, di ba? Sayang din. Kaya dayuin natin ang Costco tapos gas tayo. Ano ba yung magagawa natin dyan? Grabe talaga mga kawalan. Biglang taas ang gas, di natin alam kung bakit ganun. Biglang taas, wala namang nasa $1.48 ngayon. Grabe, lupit mga kaurag. At magandang balita mga kaurag. Parating na si spring. Wala na, hindi napapatak ang snow mga kaurag. Hindi napapatak. Tayo makakapag makakapag motor na. Baka sa linggo tayo makagala-gala ng konti-konti. Diyan lang sa R3 muna. Huwag muna tayo lalayo dahil hindi pa naman nakiklear yung kalsada na hindi pa nakiklearing yung R3 or Calgary. Hindi pa sila nagki-clearing. May mga bato-bato pa yung mga kaurag na marami pa sila lilinisin. Pag malinis na mga kaurag tayo medyo lalayo-layo ng konti. Maganda yung dinadaanan ko mga kaurag dito tayo sa likod. Hindi tayo dumadaan sa highway kaya pwede tayong mawak ng cellphone dito. Walang gaanong pulis na nagbabantay dito. Nakita ko sa inyo mga kaurag yung akin dinadaanan. Yan mga kaurag, kita nyo mga kaurag. Grabe, talagang ang ganda na. Wala nang gaanong snow po, kunti-kunti na lang. Ayan. Ayan mga kaurag, yan, nakapag-gas na tayo tapos dumiretso na rin tayo ng car wash. Yan, tinawag si Jeep Compass natin, no? Si Jeep Urago na linis. Pogi na naman siya at pupugi pa yan mga kaurag pag pinalitan ko na yung gulong nito. Nakaprepare na yung gulong yan. Malapit na natin ikabit yung mga kaurag. Ito yung gulong niya mga kaurag, oh. Ito yung gulong yan. Yan, malapit na natin ikabit yan. Lupit ng mags niya mga kaurag. Yan, pasilip sa mags niya. Kompas yan, oh. Stick mga kaurag, oh.
Ayan. Ang ating gulong na ilalagay ito sa meter ni Compass. Napapamahal na sa akin na aking sasakyan mga kaurag. Kaya pinag-iisipan natin kung talagang ito na mga ba o saka na tayo mangarap na mas malaki uli. Enjoy na muna natin na nandyan sa atin si Compass, di ba? Kaya mga kaurag, yan dito sa Canada, pag afford mo nang kumuha ng sasakyan, saka ka kumuha mga kaurag. Yun lang yung sinasabi ko. Pag afford mo na, pag kaya mo na, at yung sinasahod mo ay kaya mo nang tustusan yung sasakyan, di ba? Yung sinasahod mo ay pwede na mabawasan pang sasakyan, pang grocery, pang bahay, di ba? Saka kumuha ng sasakyan. At kung PR ka na, kaurag, saka ka na kumuha ng sasakyan. Pero kung contract worker ka pa lang dito sa Canada at 2 years pa lang ang iyong visa, yung working permit, huwag ka muna mangarap ng sasakyan mga kaurag. Tagayin mo muna kung kaya mo mag-bus or mag-bike or maglakad, diba? Tagayin mo muna after 2 years pag PR ka na at medyo malaki na yung per hour mo, ano na yun mga kaurag, pwede ka nang kumuha ng sasakyan na kahit ganyan o ganito, di ba? Pwede ka nang kumuha, pwede ka nang mangarap kasi pagdating mo dito mga kaurag na galing kang Canada, ay galing kang Pilipinas o galing ka man sa ibang bansa o ibang lugar, pumasok ka ng working permit, tapos ang pasok mo 2 years lang dito kasi ano ka pa, working visa lang yung hindi ka pa PR, mahihirapan ka pa kasi sasahurin mo lang yan sa 17, mataas na ngayon 17 sa mga butcher 17 ganyan. Kung 16 ka lang o sa minimum ka lang 15, tapos kukuha ka pa ng sasakyan, paano na yung pamilya mo sa Pilipinas, di ba? Paano mo na matutustusan yun? Yung mga nagre-react dyan na kami daw dito sa Canada sinasabi namin na huwag kang kumuha ng sasakyan, hindi mga kaurag, pinapayo lang namin yan para sa mga baguhan, di ba? Kami naman medyo matagal na rito kaya kaya na namin magsasakyan ng kahit ganito, di ba? Ayan mga kaurag, payong kaibigan lang yun naman yung mga kaurag. At pag kaya mo na, pwede ka na rin kumuha ng ganyan mga kaurag. Ito mo yan, ang ating si Uragon, yan ang ating Uragon na motor. Pag nagmumotor ka naman, mahilig ka naman sa pagmumotor, pwede ka nang kumuha ng ganyan. Yan mo naman, diba? Hindi siya na pinagyayabang ko ang aking motor. Talaga pinagyayabang ko yan kasi maganda talaga mga kaurag. Yan. Mga pangarap natin sa Pilipinas na hindi natin maabot doon sa Pilipinas. Pagdating dito sa Canada, huwag natin biglain na abutin mga kaurag pag hindi pa natin kaya. Pag binigla natin na inabot, hindi pa natin kaya talaga. Tayo lang ang malulubog. Diba? Malulubog lang tayo. Kaya payo lang sa may karanasan na rito sa Canada. Yan. Para hindi ka malubog sa utang mga kaurag. Huwag mong pangarapin yung hindi mo pa kaya abutin. Hinay-hinay lang mga kaurag at maaabot mo rin yan. Kung gusto mong motor, mahilig ka magmotor dyan sa Pilipinas, pagdating mo sa Canada, meron ka nakikita mga Pilipino nagmumotor. Yan. Unti-unti, pagka stable na yung sitwasyon at kasama mo na yung mga pamilya mo rito, kaya mo nang tustusan yung mga laruan na gusto mong kunin. Katulad niyan, katulad nito sa sasakyan ko, ito ng mga sasakyan, di ba? Yun, saka mo ituloy yung pangarap mo mga kaurag. Pero pag contract worker ka pa lang, huwag mo na mga kaurag dahil marami ang nalulubog talaga dito. Pag kumukuha agad ng mga sasakyan mga kaurag.
Kaya yun lang, payong kaibigan lang, payong uragon. Kasi pinagdaanan natin yung mga kaurag. Talagang hirap na hirap tayo pag ang mga unang ang taon natin, ng pangalawang taon pa. Kasi nalubog din tayo sa utang eh. Talagang sobra. Lubog pa rin naman, pero hindi nag-ano lubog. Gaya nun talaga. Grabe. Maabot na hanggang ulo. Yan eh, na mamanage na yung konting pagkalug. Mamanage na natin kasi nakapaghanap na tayo ng magandang trabaho, maayos ng ating trabaho, tapos medyo mataas ng ating per hour, kaya kaya na natin siyang tustusan yung mga ganyan. Ito sa anak ko naman yung mga kaurag, siya naman ang nag-aano yan, nagme-maintain niya. Ito naman sa akin at yung sasakyan na yan. Kaya yung mga bagong dating, yung mga halos hindi pa na PPR, huwag muna kayo mainggit sa mga matatagal na rito na talagang nakapag-stable na dire-diretso na yung kanila, maganda na yung mga sasakyan nila, nakukuha na nila yung mga gusto nila. Huwag ko muna kayo mainggit. Inaihinayin nyo lang mga kaurag, inahihinay lang para hindi malubog sa utang kagaya ni Kabayan, di ba? Na binigla, kaya nalubog sa utang. Okay, ito ang inyong lingkod, Uragon po. Please subscribe naman po sa akin channel, yung mga naliligaw. At salamat po sa mga nanonood, yung pipito-pito na lagi nanonood. At laging updated sa aking channel na si Jocelyn Perez. Maraming salamat sa iyo, Pastora. Diba? Yan, sinashout out kita. Ha? At kay Rob TV na lagi nag-advise sa akin. Maraming salamat. Okay, mga kaurag. At ito yung lingkod. Hanggang dito na lang uli. Salamat po.